ako lang nakita sa ato ang president ng community karon. Labi na sa sa naglingkod sa gani gobyerno sugod sa atong leader ikan sa presidente paubos ngadto sa senador, no, ang tulong ako nakita diha gyud sa padung na sa mga mayor, gobernador, tulong sa barangay. Ang atong leader usana nagid nasagid siya kanang atong masulti nga dili siya saktong kapag leader ba. Kaya siya yung mga lapses nga man niya mahimo sa dihang nanumpa siya nga kung siya mahimo presidente mo niya pagkabuhaton. Na siya daghang kayong wa gid niya mahimo. Isa pa. Ikaduha walay pagsinabtanay. Labi na sa kanang naglingkod sa senador. Naginiyahay lang sila og biras paubos sa tong naas-taas gibira paubos. Okay. Yan, nagrupo-grupo sila kisay ilang sundon. Sa tulo kung ano siguro to, no? Itong naginiyahay sila, naginiyahay bira parang paubos. Apil lang siguro sa tulo. Walay pag sinabtanay. Pwede ra. Ang akong ganahan yun nga katilingban o komunidad nga hitap. Siguro sa tao imposible, pero kung sa Ginoo posible na mahitabo na siya mga butanga. Mahitabo lang na siya kung ang nagdala sa atong gobyerno anaagyoy kahadlok sa Ginoo. Wala siya, mahitabo gina siya. Kaya ang usagod ana nga ang kuan gud ana once nga ang nagdala sa gobyerno na ikadlok sa Ginoo. Hadlok sila anang mangkorupsyon ana. Mas maayo gid ang mahitabo ang resulta. Kaya na naman sila handok sa Ginoo. Ato pa handok sila buhat og dautan. So unsa man ang imong tulo ka description sa imong ganahan nga komunidad? Naikalinaw, panakiusa, o kanang kuan tawagan ni kanang naay mo-obey gyud sa leader. Ana. So good follower ang mga Good kuan. follow. Sige. Sama sa kong gusto sa ikaduha ganina. Kung naikadlok sa Ginoo, ang matag leader o matag sa gobyerno, mahitabo ginang ato ang panganday nga anang naikalinaw, naipanagiusa, naagi pag-obey sa leader, no? Kung naagi na sila katugol sa Ginoo. Kung wala ang Ginoo kanila, wagid na sila tayo mahimo, kundi kung siya itong nagian pagkaniagi, mo po yung atong masinati yapon karon. Ang ato lang karon nga ako lang pong ikasultian sa ang ato naging hope ani nga salig lang kita sa Ginoo. Naamang kanit sunod nga eleksyon, ato na lang iampong nga ang kanang managan na mga kahadlok sa Ginoo para mas nindot ang epekto ug matuman ang tanan natong gipangandoy nga mo bagay sa metabo. Sa ilaban sa ato ang nasod Pilipinas. Sige, thank you so much tayo. Based ako nakita karon sa ato ang community, nagyan ang kagubot, walay pagkahiusa ug walay suporta sa ato ang katilingban. Ang ako gyung ganahan sa atong komunidad pukon nga aduna gyud kalinaw, pagkahiusa niya, pagpaminaway sa isig ka idea. Kanang open na tanan. Kung makapili ta pukon og saktong tawo nga maoy ato ang himuon nga mo'y modumala sa Pilipinas, tibok Pilipinas. Thank you for your answer.
sa present community na to karon is kuan siya ka ng nagkagubot tapos corrupt and walay teamwork. Akong ideal community is kanang opposite ragi ato kanang na teamwork tapos peaceful siya malinawon tapos dili siya corrupt. Okay. Kanang Last. yeah, na ginay kuan hope kanang ika-real kay dili ta musaligan ng mga buying votes nila. Tapos i-elect yun nato ang dako nga kuan kay masaligan gyud nato nga senator or president. Okay. Kanang walay record sa pagiging corrupt nila. Sige. Thank you, love. You're welcome, love. So after doing the interview, I have 5 key points that I have gathered about it. First is the similarity of the answers. The 3 of them all have concerns regarding our government that is currently having a chaotic events. I don't know, but for me lang, every day they're becoming less and less trustworthy, and also even the news. When we see news on social media or on our televisions, it's no longer reliable. The news doesn't reflect or doesn't match the insights that are being posted on the government official social media. Their statements clearly doesn't match the news at all. My second key point on that is their concerns on the current situation. They're all concerned, but despite being concerned about it, it's common for us to not being able to do something because we're just common people and we're not in the position to change or be the change. The only thing we can do is to wait for the election to occur again or to happen for us to choose wisely or vote wisely for the government officials. Filipinos are not doing their job. It's not typically for the government or it doesn't really imply or doesn't really highlight the government. It is for everyone. Because most of the Filipino nowadays are just doing their job but not doing their best on that job. Like they're just taking things lightly at all. Fourth, the elder is not a good role model. So, on this part, I want to highlight the government because when you work on the government or on that industry, you're being seen or being watched by millions of people on the national TV. Therefore, even kids or teenagers will be able to see you. And if you're doing your job that way or if you're not being a good role model to them, I don't think the kids will get a nice impression on them, or maybe the kids will even get influenced by them or by their not so smart decisions. Last but not the least, the Filipino people are dragging each other down, or should I say crab mentality, because if you look on the social media nowadays, when there's someone some kind of ni asenso, well, other people would always comment something bad about them and like try to ruin their image. And it doesn't really imply sa mga artista lang or sa influencer. It applies to everyone. Filipino people are not just being supportive or not being the kind of person that will push you up, but they're the kind of person who will pull you down. And it's such a bad thing to maintain. It's such a bad thing to do. So in conclusion, all of those things are my key points or the things that I have summarized about my interviews. That's all. Thank you.